na galit ang asawa ng babaeng si Amy na nagngangalang Ralph matapos niyang makita ang batang ipinanganak ng kanyang asawa dahil isa itong negrong bata. Kaya naman hindi na nga siya nag-atubili pa at agad niyang pinalayas ang dalawa. Ilang taon makalipas, binunyag ng DNA ang talaga namang hindi niya inaasahan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Amy sa dalawang sulok ng kama sa ospital kung saan siya nanganganak kasabay ng malakas niyang pagsigaw. Maya-maya pa ay buong lakas at sikap niyang inire ang kanyang anak. Nang marinig niya na nga ang pag-iyak ng bagong silang niyang anak ay tila ba napawi ang lahat ng sakit na kanyang naranasan. Napahiga siya pabalik sa kama habang hingal na hingal. Ang mga pawis ay patuloy na tumutulo sa bawat parte ng kanyang katawan mula sa kanyang noo. Agad namang binalutan ng kumot ng nurse ang bagong silang na bata at inilapit ito sa babae. Laking gulat ni Amy nang makita niya ang kulay ng balat ng bata. Nalilito siya kaya naman napatingin siya pabalik sa nurse. "Sigurado ba kayo ito yung baby ko?" Gulat niyang pagtatanong. Tumango naman ang nurse sa kanya. Napatingin din si Amy sa iba pang mga medical practitioners na naroroon sa kwarto at napansin niya na nagpapalitan ito ng mga nagugulat at hindi makapaniwalang tingin. Katulad kasi ni Amy ay pareha ang mga tanong na nabobuo sa kanilang isipan. Kilalang kilala naman na ng mga medical staff si Amy dahil 3 beses na nga itong nanganak sa hospital na iyon. Isa siyang maputing babae na kinasal din sa isang maputing lalaki at ang unang 3 panganganak niya ay puro mapuputing mga bata. Ang bagong silang niyang anak ngayon ay ang kanilang pang-4 na anak at talaga namang kagulat-gulat na isa itong negrong bata. Lahat sila ay nagtataka kung paano ito nangyari. Maya-maya pa ilang mga minuto makalipas, ang asawa ni Amy na si Ralph ay dumating upang tignan ang kalagayan ni Amy at ng kanyang bagong silang na anak. Ang kanyang masayang ekspresyon ay biglang nagbago nang makita niya na ang itsura ng bata. Saglit pa siyang napalabas upang tignan kung tama ba ang kwartong pinasukan niya. Chinek niya pa ang numero ng kwarto upang tignan kung ito ba talaga iyon. Gusto niyang makasigurado na ito nga ang kwarto ng kanyang asawa. Pero tama siya. Malinaw na ito ang kwarto ni Amy. Tama rin naman ang numero na nakasulat sa labas ng kwarto. Nang pumasok ulit siya sa kwarto, ay nakasimangot na ang kanyang muka. Hindi niya maintindihan kung paanong manganganak si Amy sa isang negrong bata. Napatigil siya sa dulo ng kama at hindi niya man lang tinabihan ang kanyang asawa. Tinignan niya ito ng puno ng pang-aakusa. Pilit naman nilabanan ni Amy ang tingin ng asawa niya dahil alam niya kung ano ang iniisip nito kaya nagsimula siyang ipaliwanag ang kanyang sarili. "Hindi ko alam kung anong nangyari," saad ng nanghihinang babae. Ngumisi naman si Ralph. Hindi na siya naniniwala sa kahit na ano pang salita na lalabas sa bunganga ng kanyang asawa. At hindi na siya maghihintay pa para makarinig ng mga kasinungalingang sasabihin sa kanya ng babae. Alam niya ang katotohanan. Malinaw sa kanyang isipan na nakipagtalik si Amy sa kung sino mang naging katrabaho niya sa insurance firm na pinagtatrabahuan ng babae. Laking gulat naman ni Amy nang sabihin ito sa kanya ng kanyang asawa. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo at paulit-ulit na sinabi sa kanya na hindi iyon totoo. Pero wala nang pakialam si Ralph. "Amy, ayaw na kitang makausap. Ayaw na kitang makita." Hanggang sa nakiusap na nga ang isa sa mga nurse na umalis na si Ralph upang makapagpahinga na si Amy. Sobrang nasasaktan si Amy dahil kapapanganak niya pa lamang, ngunit ngayon ay ibang trauma naman ang kinakailangan niyang harapin. Para ba siyang tinotorture sa kanyang utak? Maging siya ay hindi makapaniwala na posible siyang tratuhin ng ganito ng asawa niyang si Ralph, na kung saan ay nagawa pa nga ito ni Ralph kahit pa sobrang pagod na siya galing sa panganganak. Nang magising siya mula sa saglitang pagkakaidlit na hindi rin naman halos nakatulong sa kanya dahil sa mga bangungot na kanyang nararanasan, agad na pinadede ni Amy ang kanyang baby. Talaga namang isang napakagandang bata ng kanyang anak sa kabila ng kulay ng balat nito. At nakikita nga ni Amy na may pagkakahawig ito sa 3 pa nitong mga kapatid. Ilang mga buwan ang nakararaan, si Amy at si Ralph ay namili na nga ng mga posibleng magiging pangalan ng kanilang anak at napagdesisyonan nila na piliin ang pangalang Samuel. Pero ngayon nga na nasa hospital na siya at galing lamang sa panganganak,
ay hindi niya man lang nakikita ang asawa niyang si Ralph. Umaasa siya na sana ay pinag-iisipang mabuti ni Ralph ang naging pag-uusap nila, na kung saan ay sana nagsisisi na ito at naghahanap na ng iba pang mga posibilidad kung bakit nagkaroon ng ibang kulay ng balat ang kanilang anak. Sigurado naman kasi si Amy na si Ralph ang tatay ng anak niya. Sigurado siya dahil hindi naman siya nagkaroon ng ibang lalaki bukod sa kanyang asawa. Ngunit sa kasamang palad para sa kanya, hindi ganito ang iniisip ni Ralph. Naging malamig ang pakikitungo ni Ralph patungo sa kanya at sa anak niyang si Samuel nang makauwi na sila galing sa ospital. Ramdam na ramdam ni Amy ang malalim na sugat, pero sinigurado pa rin naman ni Amy na magmukha siyang masaya kahit sa panlabas na anyo lamang para na rin sa kanyang mga anak sa bahay. Ngunit paglipas ng mga araw ay bigla na lamang inimpake ni Ralph ang kanyang mga bagahe. Kinuha na nito ang lahat ng kanyang mga gamit at inanunsyo na iiwan niya na ang kanyang asawa. Dahil sa gulat ay nagsimula na namang magrason si Amy at sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Hindi naman kasi talaga pwedeng iwan niya na lamang si Amy nang may 4 na anak na alagain. Nagmakaawa pa ang babae kung pwede pa bang ikonsidera ito ni Ralph. Ralph, sa 10 taong pagsasama natin, alam mo kung gaano ako naging matapat sa'yo. Alam mo kung gaano kita minahal at yung mga anak natin. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Patuloy niya pang pagmamakaawa. Ngunit buo na ang desisyon ni Ralph. Iiwan niya na ang kanyang asawa. Dahil para sa kanya, kahit na ano pang sabihin ni Amy ay malinaw na niloko siya nito. At sinaktan ni Amy ang kanyang dignidad. At kung sakali mang pagbibigyan niya lamang ang kanyang asawa, ay siguradong aasarin siya ng mga tao at mawawalan siya ng respeto sa kanyang sarili. Kaya naman umalis siya. Inabandona ang kanyang asawa at ang kanyang buong pamilya. Sa mga pagkakataong ito, pakiramdam ni Amy ay gumuho na ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano siya magpapatuloy na ngayong wala na ang asawa niyang si Ralph. Ni minsan ay hindi niya inaasahan na darating sa puntong iiwan siya ng kanyang asawa ng ganon-ganon lamang. Kilala na kasi niya si Ralph simula pa noong kolehiyo pa lamang sila. At bago nga sila tuluyang maging magnobyo at nobya, ay naging matalik muna silang magkaibigan. At hindi nga nagtagal ay tuluyan nang nagpropose si Ralph sa kanya hanggang sa tuluyan na silang ikasal. Wala naman silang naging problema tungkol sa pagbubuntis dahil handa naman na silang bumuo ng pamilya noong 2nd taon ng kanilang pagsasama. Ang pagkakaroon ng mga anak ay nagpadali sa kanilang mga buhay. At sa katunayan nga niyan, 2 lamang ang gustong anak ni Ralph. Dahil para sa kanya, perpekto na sa isang pamilya ang pagkakaroon ng 2 anak. Tapos pwede pa silang mag-alaga ng kung anong hayop. Pero kabaliktaran naman ang gusto ni Amy. Matagal ng pangarap ni Amy ang magkaroon ng malaki at masayang pamilya. Lumaki kasi si Amy nang siya lamang mag-isa matapos mamatay ang kanyang 2 nakatatandang kapatid dahil sa isang school bus accident noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. At simula noon ay pakiramdam niyang nag-iisa na lamang siya at ayaw niyang maranasan iyon ng kanilang mga anak, ang pakiramdam na mag-isa lamang sila sa mundo. Pero nire-respeto niya pa rin naman ang desisyon ng asawa niyang si Ralph na magkaroon lamang ng 2 anak. Ngunit iba pala ang plano ng tadhana para sa kanila. Sa kasagsagan kasi ng unang pagbubuntis ni Amy, siya at ang kanyang asawa na si Ralph ay sobrang nasiyahan. Hanggang sa umabot na nga sa punto na hindi na nga sila magkamayaw sa pag-uusap tungkol sa mga pinaplano nila para sa kanilang mga anak at kung ano ang magiging buhay ng mga ito kung sakaling lumaki na sila. Ang kanilang kasiyahan ay talaga namang walang limitasyon noong araw na sinalubong na nga nila ang kanilang unang anak sa mundo. 3 taon nga makalipas, nabuntis muli si Amy at dito ay biniyayaan sila ng 2 magagandang kambal, isang batang lalaki at isang batang babae. Sobrang nasiyahan ng mag-asawa dahil dito. Ginawa naman ni Amy ang lahat para hindi na siya muli pang magbuntis. Pero 5 taon matapos ang pagsilang niya sa kanyang kambal ay nagising si Amy isang umaga na mayroong mga pamilyar na sintomas. Sigurado siyang nagbubuntis na naman siya. Takot at sekretong kasiyahan ang nararamdaman niya noong mga pagkakataon na iyon. Kaya naman mabilis siyang bumili ng pregnancy kit upang makumpirma at masigurado. At tama nga ang kanyang hinala. Siya ay nagbubuntis. Ngunit laking galit naman ni Ralph nang ibalita sa kanya ni Amy
ang tungkol sa pagbubuntis ng babae. Amy, ano ba yan? Napaka-careless mo naman. Ang tanga-tanga mo, bakit hinayaan mong magkamali ka? Anong gagawin natin yan ngayon? Sobrang galit ang naramdaman ni Ralph sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang papalapit na ng papalapit ang panganganak ni Amy, ay unti-unti naman itong lumambot at pinuno niya ulit ng pagmamahal ang kanyang asawa. Pero ang tatay na si Ralph ay para bang naglaho na lamang na parang bula nang makita niya kung anong klase ng bata ang pinanganak ni Amy. Dahil ang batang ang si Samuel ay mayroong maitim na mga balat, hindi katulad ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Ngayong wala na si Ralph, ay labis na pagkabalisa ang nararamdaman ni Amy sa kung paano niya papalakihin ang kanyang mga anak nang siya lamang mag-isa. Napakababata pa ng mga ito. Ang kanilang unang anak kasi ay nasa 9 na taong gulang pa lamang, habang ang kanyang mga kambal naman ay nasa 6 na taong gulang. At naririto pa ang bago niyang silang na si Samuel. Hindi alam ni Amy kung paano niya papatakbuhin ang kanyang buhay at kung paano siya makakapagtrabaho katulad ng kanyang nakasanayan. Napakahirap para sa kanya na mag-alaga ng mga bata at mag-provide ng mga pangangailangan para sa mga ito. Sinabayan pa ng mga kapitbahay niya na noong una ay naiinggit sa kanilang pamilya, pero ngayong alam na nila na iniwan ni Ralph ang kanyang asawa at mga anak, ay pinag-uusapan na nila si Amy kapag nakatalikod ito. Inaasar nila ito at tinatawag nila ang babae bilang pokpok at manloloko. Grabe no, kala mo napaka-perpekto ng pamilya nila. May tinatagong baho pala yung babae. Wika ng isa sa mga kapitbahay niya habang pinapanood si Amy na nahihirapan sa pagbubuhat ng kanyang mga anak upang pumasok sa trabaho. Oo nga, mga hipokrito, sad pa ng isa. At sa mga pagkakataong ito ay gulo-gulo na nga ang buhay ni Amy. Hindi niya alam kung paano niya pa malalagpasan ang nakakapagod na buhay niyang ito. Tinawagan niya ang ilan niyang mga kaibigan. Nangingi siya ng tulong pero wala ni isa sa mga ito ang tumulong sa kanya. Lahat sila ay abala sa kanilang pamilya at meron din silang mga bagay na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Ang natatanggap niya lamang sa mga ito ay mga salitang pagpapalakas. Bukod doon ay wala ng iba. Kaya naman tuwing gabi ay umiiyak na lamang si Amy habang yakap-yakap ang kanyang unan na para bang may pumipihit ng kanyang mga lamang loob sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Napakasakit nito at talaga namang nauubusan na siya ng lakas. Hindi niya na alam kung paano pa siya magkakaroon ng lakas na magpatuloy sa buhay. Wala kasi ni isa sa buhay niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy pa ang laban ng tadhana. Sa halip, ang kanyang mga responsibilidad ay nagdudulot lamang para labis siyang mapagod. Ang kanyang mga anak kasi ay nakadepende sa kanya. Lalo na't nagbago na ang buhay ng mga ito simula nang iwan sila ng kanilang tatay at kinikailangan nila ng sobrang pagkalinga. Hindi rin naman may tatanggi na walang kamalay-malay ang sanggol na si Samuel. Isa lamang siyang inosenteng bata. Nasa pagsilang pa lamang sa mundong ito ay meron ng kinakaharap na problema. Samantala sa trabaho naman ay sobrang nadidistract si Amy. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos at may mga pagkakataon na bigla na lamang tutulo ang mga luha sa kanyang mata. Nang dahil dito ay hindi na nagiging komportable sa kanya ang kanyang mga katrabaho. Meron ding mga araw na napakalaki ng pagkakamali niya sa ginawa niyang report. At nang makita ito ng kanyang mga superior ay pinatawag siya nito sa kanilang opisina at nakiusap kung pwedeng magkaroon muna ng indefinite leave ang babae. Sir, indefinite leave po? Pero kinikailangan ko po ng pera. Pagmamakaawa pa ni Amy. Well Amy, hindi ka na nag-e-excel sa trabaho mo. Nalulugi lang ang kumpanya kung papanatilihin ka pa namin dito. Sa ngayon, pag-eksperimentohan muna natin yung pwedeng gawin sa'yo kaya indefinite leave without pay muna yung ipapataw namin sa'yo. Gusto pa sanang magprotesta ni Amy dahil kinikailangan niya talaga ng pera para mabigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero nang makita niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ng kanyang mga boss, ay tuluyan na nga rin siyang sumuko. Alam niya na tama naman ang desisyong ito ng mga nakatataas sa kanya. At masaya na rin siya dahil hindi pa rin siya nito sinisante. Patuloy pa rin namang sinusubukan ni Amy na makontak ang asawa niyang si Ralph. Patuloy niya itong tinitext, tinatawagan at nagiiwan ng napakaraming mga voicemails.
Lahat ng ito ay hindi pinapansin ng lalaki at hindi sinasagot, na para bang naglaho na talaga ito na parang bula. Ilang beses niya rin itong sinubukang i-message sa social media, ngunit hindi niya na mahanap ang profile ng kanyang asawa. At sa mga pagkakataong iyon ay tsaka niya lamang napagtanto na binlock na siya nito sa lahat ng mga account niya. Sobrang sama ng nararamdaman ni Amy, galit at lungkot sa parehang pagkakataon. Naiintindihan naman niya kung gusto siyang iwasan ng kanyang asawa, pero paano naman ang kanyang mga anak? 6 na buwan na simula nang iwan niya ang mga ito, at ni minsan kahit isang beses ay hindi man lang nagpadala ng pera para sana mabuhay ang kanyang mga anak. At dahil nga sa sunod-sunod na mga problemang ito na kinakaharap ng babae, ay sobra na siyang pagod at malungkot. At para mawala ang lungkot na nararamdaman niya at sakit dahil sa sitwasyon, ay umiinom siya ng mga pills na nagresulta para hindi nga siya makakilos ng maayos sa kanilang bahay at magawa ang mga kinakailangan niyang trabaho. Ni hindi niya na nga magawa pang mapakain ang kanyang mga anak araw-araw. Habang ang 9 na taong gulang naman na anak ni Amy na si Jeremy ay siya na ngang gumagawa ng paraan. Sa kabila ng kanyang murang edad ay siya na mismo ang nag-aayos ng mga bagay na hindi magawa ng nanay niya. Inaayos niya ang laruan ng kanyang mga kapatid at nilalagay ito sa toy basket. Isinasaayos na rin ang maduduming mga damit at mga damit ng kanyang mga kapatid upang ito ay malinisan at malagay sa washing machine. Gumagamit din siya ng vacuum cleaner para tuluyang maalis ang mga dumi at maliliit na mga alikabok sa bahay. Pagkatapos ay pupunasan niya ang kanilang kusina gamit ang isang malinis na basahan. Tuwing umaga naman ay sinisigurado niya na makakagawa siya ng cereal para sa kanya at kanyang mga kapatid at gagawa din siya ng sandwich para dito kapag nakauwi na sila galing paaralan. Sa tuwing umiiyak naman si Baby Samuel at makikita niyang tulog pa ang nanay niyang si Amy, ay si Jeremy na nga rin ang nagpapatulog sa kanyang kapatid, na kung saan hinihilin niya ito gamit ang rocker. Kung minsan ay gumagana ito at nakakatulog nga rin ang sanggol niya sa Samuel, pero maraming mga pagkakataon na hindi ito gumagana. Ay baka gutom si Baby Samuel o kinikailangan ng palitan ng kanyang diaper. At sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan na bubuhatin ni Jeremy ang kanyang kapatid at ibibigay ito sa nanay niyang si Amy, na kung saan ay gigisingin niya ito ng dahan-dahan at papakiusapan na pwedeng pakainin muna si Samuel. Ang ganitong mga aksyon ni Jeremy ay talaga namang nagpaantig sa puso ni Amy, na walang ka-idea na ganito pala kasipag ang panganay niyang anak. Dahil na nga rin sa inspirasyon na naidulot ng anak niya sa kanya, ay nagkaroon ng panibagong lakas si Amy para ipagpatuloy ang kanyang buhay at para na rin maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Pinwersa niya ang kanyang sarili na gawin ang maraming mga trabaho sa kanilang bahay. Pero dahil masipag ang kanyang anak na si Jeremy, ay ito ang gumagawa ng maliliit na mga trabaho sa bahay at sa pagbabantay ng kanyang mga kambal. Nakakaya niya na rin pumunta sa grocery para mamili ng kanilang mga pangangailangan, na kung saan ay pupunuin niya ang cabinet ng kanilang kusina at ang kanilang refrigerator ng mga pagkain. Ngunit may mga araw pa rin naman na tuluyan siyang nanghihina at bigla na lamang naiiyak sa tuwing naaalala niya ang kanyang asawa na si Ralph. At ang mga ganitong pagkakataon ay madalas na nangyayari. Napakahirap para sa kanya na alisin si Ralph sa kanyang isipan, lalo na at nakatira siya sa bahay kung saan sila nagsimula ni Ralph na bumuo ng isang masayang pamilya. At hindi pa rin siya makapaniwala na iniwan na lamang sila ng lalaki nang hindi man lang pinag-iisipan ng kanyang aksyon. Pero mas lalong masakit para kay Amy sa tuwing ang kanyang kambal na 6 na taong gulang ng mga anak ay nagtatanong kung saan ba pumunta ang kanilang tatay. Pero si Jeremy naman ay matalinong bata at alam niya na mayroong maling nangyayari, kaya naman ni minsan ay hindi niya natanong kung nasaan ba ang tatay niya, para na rin hindi na mahirapan pa ang kanyang ina. Pero para sa dalawang kambal ay hindi pa naman sila matured, kaya nalilito pa rin sila kung saan napunta ang tatay nila. Sa 7 buwan nga simula nang umalis si Ralph sa kanilang bahay, ang principal sa school na pinag-aaralan ng mga bata ay inimbita si Amy para ito ay makausap. Ang pangalan ng principal ay si Philip at isa siyang gwapong lalaki na nasa 40 taong gulang na. Inimbita niya si Amy upang malaman kung ano ba ang nangyayari sa kanilang bahay.
Napapansin niya na rin kasi na bumabagsak na ang grado ng mga bata sa kanilang paaralan at tila ba hindi na nga rin sila pala kaibigan. Maraming mga pagkakataon na napapansin ng principal na si Philip na mag-isa na lamang ang mga bata at mukhang malulungkot. Hindi man gustuhin ni Amy pero bigla na lamang siyang naiyak habang nakikipag-usap siya sa principal na si Philip na kung saan ay hindi nga matapos ang kanyang mga luha. Sobrang nasasaktan ang kanyang puso. Hindi na rin niya makita ang dahilan kung bakit kailangan niya pang magkunwari na maayos lamang ang lahat dahil hindi naman talaga. Bukod doon ay gusto niya na ring maalis ang sakit na gumagambala sa kanyang dibdib. Kaya naman ay nag-open up na siya kay Philip at inamin na halos hindi niya na nga kinakaya ang pinagdadaanan nila sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nasisira ang buhay niya simula nang iwan siya ng kanyang asawa. Lahat ng ito ay kinuwento niya sa principal at hindi niya na nga pinigilan ng kanyang sarili habang si Philip naman ay nakikinig lamang sa kanya. Sobra siyang naaantig sa pagmamahal ni Amy para sa kanyang mga anak at sa dulo nga ng kanilang pag-uusap ay nasorpresa si Amy sa sinabi ni Philip. Amy, napakatatag mong babae at hinahangaan kita para doon. Bakit hindi tayo pumunta sa outing? Treat ko. Isama mo yung mga anak mo para kahit papaano malimutan din nila yung problema nila sa pamilya. Sobrang excited ang naramdaman ng mga bata nang malaman nila na aalis sila kasama ang principal na si Philip. Kaya naman nagbihis sila ng pinakamaganda nilang kasuotan at pinangako na magbe-behave sila. Habang ang mga bata nga ay nagkakasiyahan, si Philip at ang babaeng si Amy ay nagsosolong nag-uusap. Alam mo Amy, medyo may pagkakapareha kasi tayo. Namatay naman yung asawa ko matapos magkaroon ng komplikasyon sa panganganak. Pero sa kabutiang palad, nakasurvive naman yung bata. At kasing edad niya ngayon si Jeremy, yung unang anak mo. Pero yung pagkakaiba lang siguro natin ay hindi ko kasi pinalaki ng mag-isa yung anak ko. Sobrang suporta yung binigay sa akin ng komunidad na sinasalihan ko. Bakit hindi kita ipakilala dun? Saad ni Philip. At hindi nga nagtagal ay pinakilala ni Philip si Amy sa kanyang komunidad na kung saan ay nagkakaroon sila ng lingguhang physical gathering. Ito ay isang komunidad ng mga pamilya na kung saan ang pangunahin nilang agenda ay ang magtulungan sa isa't isa at ibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Sa komunidad na ito ay halo-halong mga tao ang nakasalumuhan ng babaeng si Amy. Merong mga magkasintahan, meron din namang mga kasal. At meron ding mga taong wala pang asawa. Lahat sila ay mababait at talaga namang palakaibigan. Giliw na giliw din sila nang makita nila ang batang si Samuel na noong mga panahon na iyon ay daladala ni Amy sa ginawa nilang gathering. At nang marinig nga nila ang istorya ng buhay ni Amy ay hindi magkamayaw ang mga tao sa komunidad na iyon para magbigay ng pwedeng makatulong sa babae. Ang pinaka-problema kasi ni Amy ay hindi niya ma-afford na magbayad ng isang babysitter para sana mag-alaga ng kanyang mga anak sa tuwing siya ay magtatrabaho. Ang kanya ring mga naipon sa bangko ay paunti-unti nang naubos. At kung hindi pa siya makakabalik sa pagtatrabaho ay siguradong wala nang matitirang pera sa kanila para may pangtusto sa kanyang mga anak at may pangbayad sa kanilang mga bills. Lalong-lalo na para ipangbayad sa renta ng kanilang bahay. Dahil 3 buwan na lamang ang nalalabi nito. At nang marinig nga ito ng buong komunidad, ang mga nanay na nananatili lamang sa bahay ay gumawa ng schedule na kung saan ay pagpapasapasahan nilang alagaan ang mga anak ni Amy sa iba't ibang mga araw. Nang sa gayon ay makapagtrabaho ng matiwasay si Amy. At meron ngang 5 mga nanay ang nag-volunteer para tumulong na bawat isa sa kanila ay babantayan ang 4 na mga bata para sa isang araw ng pagtatrabaho ni Amy. Makalipas nga ang ilang mga linggo na pag-attend ni Amy sa komunidad na iyon at sa community gatherings kasama si Philip, ay ramdam niya ang mainit na pagsuportang binibigay ng mga ito sa kanya. Pakiramdam ni Amy ay muli na siyang nakatatayo sa kanyang sarili muli at sobra na siyang namomotivate na muli nang makapagtrabaho at bumuo ng buhay para sa kanyang anak at para na rin sa kanyang sarili. Nang makabalik na siya sa trabaho ay nakapag-perform na nga siya ng mas maayos kaysa noong una at mga araw na iniwan siya ng kanyang asawa at sobrang na-impress naman ang mga superiors niya sa kanya. Matapos ngang magkaroon ng
Sunod-sunod na magandang resulta ang trabaho ni Amy ay tuluyan siyang nabigyan ng double promotion na kung saan ay binahagi niya naman ito sa kanyang komunidad at sabay-sabay silang nagdiwang kasama siya. Ilang mga buwan matapos noon ay naging stable na nga ang buhay ni Amy na kung saan ay kaya niya nang makapagbayad ng mga babysitters para alagaan ang kanyang mga anak sa tuwing may mga araw na sobra siyang busy. Habang ang mga nanay naman sa komunidad na iyon ay inaalok pa rin si Amy na sila na ang mag-alaga sa mga bata. Alam mo Amy, hindi naman sila mahirap alagaan eh. Ang dadali nilang mahalin. Pinuri pa nila si Amy sa pagiging mabuting magulang nito dahil napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak na punong-puno ng respeto sa mga nakakatanda sa kanila. Maraming salamat. Marami po talagang salamat sa inyo. Pagpapasalamat naman ni Amy habang tumutulo ang kanyang mga luha. Lagi namang nakikita ni Amy si Philip dahil bukod sa siya ang principal ng kanyang mga anak ay lagi din silang nagkikita sa mga community gatherings na nangyayari linggo-linggo at naging matalik nga silang magkaibigan. Matapos nga ang ilang mga buwan ay doon lamang napagtanto ni Amy na lagi na pala siyang nakikipag-usap kay Philip. Araw-araw kasi silang nagte-text at nag-uusap sa telepono na kung saan ay umaalis pa nga sila ng magkasama kasama din ang kanilang mga anak. Kilala na rin ni Amy ang anak na babae ni Philip at naging kaibigan na nga rin nito ang kanyang anak. Para naman sa mata ng babaeng anak ni Philip ay tila ba tunay niyang ina si Amy na kung saan ay malalim niya itong hinahangaan. Sinusubukan naman ni Amy na hindi isipin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malapit nila sa isa't isa ni Philip. Napakabuting lalaki naman kasi talaga ni Philip at pinapahalagahan ni Amy ang kanilang pagkakaibigan. Ayon ang lagi niyang pinapaalala sa kanyang sarili. At isang taon nga ang makalipas simula nang iwan sila ni Ralph ay nadiskubre ni Amy na siya at ang kanyang mga anak ay tuluyan na ngang nakapag-adjust. Tinutulungan siya ng mga ito sa gawaing bahay habang siya ay nagluluto at tinuturuan naman niya ang kanyang mga anak sa mga assignment nito. Naging maganda na rin ang performance ng mga ito sa paaralan at sa mga ginagawa nilang extracurricular activities. Maging sa mga grocery shopping ay sinasama niya na rin ang kanyang mga anak na kung saan ay nagtutulungan sila bilang isang masayang pamilya. At sa tuwing sasapit ang kanilang hapunan ay sobrang natutunaw ang puso ni Amy kapag nakikita niya kung gaano kalapit sa isa't isa ang kanyang mga anak. Sobra niyang pinagmamalaki ang kanyang sarili dahil napagtagumpayan niya ang mga pagsubok na ito. Hanggang sa napagtanto niya nga na hindi na nila kinailangan si Ralph sa kanilang buhay. At ito ay nagdulot para makadiskubre si Amy ng ibang mga bagay. Doon niya rin kasi napagtanto na hindi pala siya tinutulungan ni Ralph kaysa sa kanyang inaasahan pagdating sa mga gawaing bahay. At ngayon nga ay kumikita na ng malaking halaga si Amy. Nakatumbas na nga nito ng 3 beses sa kinikita niya at ng asawa niyang si Ralph noong nagsasama pa sila. At noong mga panahon na iyon ay mas malaki ng bahagya ang kinikita ni Ralph sa kanya. Pero ngayon lamang napagtanto ni Amy na ang kinikita ng kanyang asawa ay nauubos lamang dahil sa kanyang bisyo. Mahilig kasing bumili ang kanyang asawa ng mga designer items at mamahaling mga damit na kung saan ay hindi naman niya talaga ma-afford pero gusto niya lamang bilhin ito para tignan siya ng mga tao bilang perpektong lalaki. At sa katunayan yan, ang pera talaga ni Amy ang nagbabayad ng mga bills at pagkain sa kanilang pamilya. Ngayon na lamang napagtanto ang mga bagay na ito dahil noong mga panahon na iyon ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa at ang presensya ni Ralph ay napakahalaga para sa kanya. Bukod pa doon, matapos ang halos 2 taon ng paghihiwalay nilang dalawa, ay napapansin na ni Amy na hindi man lang nagpapadala ng divorce paper ang asawa niyang si Ralph. Dito ay nagsosuspecha na siya na kaya ito ginagawa ni Ralph dahil ayaw nitong magbayad ng child support para sa kanyang mga anak. Pero wala na siyang pakialam dito ngayon. Hindi niya na lang muna iniisip ang kanyang asawa hanggang sa isang Sabado nga ng hapon na pagdesisyonan ni Philip at ni Amy na isama ang kanilang mga anak at magpunta sa isang parke para sabay-sabay na mag-picnic. Habang naglalaro nga ang mga bata, kasama na ang batang si Samuel na ngayon ay 3 taong gulang na at talaga namang napaka-cute na bata. Pinapanood siya ni Philip na mayroong kakaibang ekspresyon sa kanyang muka.
kaya naman hindi na ito maiwasan pang mapansin ni Amy. May problema ba, Philip? Nag-aalala si Amy na baka may napansin si Philip na kakaiba sa kanyang mga anak, pero pinakalma naman ni Philip ang kanyang kaibigan na si Amy. Hindi kasi Amy, napapansin ko lang, kakaiba yung mata ng mga anak mo, no? Ang gaganda. Natutuwa lang ako habang tinitignan ko. Yun lang naman. Saad ni Philip. At nang sabihin ito ni Philip ay nakahinga ng maluwag si Amy. Oo. Yung mga mata nila, nakuha nila yan sa side ng tatay nila. Nang sabihin ito ni Amy ay napabusangot si Philip. At pinunto niya na, kung gano'n naman pala, malaking patunay yun na ang asawa mong si Ralph ang biological father ni Samuel, hindi ba? Kung magkapareha sila ng anak. Sa katunayan kasi niyan ay masyadong nabasag ang puso ni Amy. Kaya naman nawala sa kanyang isip na ikonsidera ang sumailalim sa DNA test para patunayan na ang alegasyon ng asawa niya sa kanya ay walang katotohanan. Pero dahil nga sa naging obserbasyon ni Philip ay bigla niya na lamang gustong malaman ang katotohanan sa likod ng maitim na balat ni Samuel. Kaya naman agad siyang tumawag sa ospital at nagpabook ng isang appointment para sa DNA testing. Dito ay nagdala siya ng lumang suklay na ginagamit noon ni Ralph bilang maging sample. At hindi nga nagtagal ay agaran na nagsagawa ng test ang hospital na kung saan ang DNA ay binunyag ang isang kakaibang bagay. Si Samuel ay totoong anak ng lalaking si Ralph. Lumalabas po dito sa DNA test na 99.99% magtatay po sila. Samantalang yung kulay naman po sa balat ng anak ninyo ay hereditary. Pagpapaliwanag ng doktor. Noong una ay hindi maintindihan ni Amy kung anong ibig sabihin ng doktor sa hereditary. At dito ay paniliwanag niya sa kanya na si Samuel ay maaaring mayroong lolo o lola sa side ni Amy o sa side ni Ralph na mayroong maitim na balat. Dito ay naguluhan na si Amy dahil alam niya na wala siyang kilala na mayroong ganitong kulay ng balat sa kanilang pamilya. At hanggang kinabukasan nga ay nalilito pa rin siya hanggang sa bigla na lamang tumawag sa kanya si Ralph. Sinabi sa kanya ng lalaki na nalaman niya mula sa nanay niya na ang biological father pala ni Ralph ay isa ring negro. Ngayon alam ko na yung katotohanan. Negro din pala yung tatay ko. Pagsisimula ni Ralph, hindi naman nagsasalita si Amy sa tawag. Basta, Amy, pinaliwanag lang sa akin ni Mama na nakipagtalik daw siya sa isang negro. Pero, aksidente itong namatay dahil sa isang trahedya. Kaya naman, yung lalaking kinalakihan ko ay hindi ko pala totoong tatay. Best friend pala siya ng nanay ko dati. Kaya puti ang balat niya. At kung nagtataka ka naman bakit ngayon ko lang to nalaman, kasi inakala ni Mama na hindi niya naman yun kailangang sabihin sa akin kasi pinanganak naman akong maputi yung balat ko. Kaya nung nalaman niya na meron akong anak na negro, doon niya na sa akin sinabi ang buong katotohanan. Pakiusap, Amy. Bumalik ka na sa buhay ko. Bumalik na kayo ng mga anak ko. Miss na miss ko na kayo. Pagmamakaawa nito sa kanya. Ngayon kasi ay siguradong payag na siya na maging ama muli ng tahanan ng pamilyang minsang iniwan niya. Kasama na dito ang anak niyang si Samuel. Ngunit hindi pumayag si Amy. Inabandon na mo kami sa loob ng 3 taon. Tapos ngayon gusto mong bumalik dahil napag-alaman mong mali yung mga akusasyon mo sa akin. Wala na. Wala na, Ralph. Wala na yung dating pamilyang iniwan mo. Saad ni Amy sabay baba ng telepono. Di nga naglaon ay nakapag-divorce na siya dito. Pero pinayagan niya pa rin naman itong magkaroon ng visitation rights. Samantalang ang kanyang mga anak din naman ay nararamdaman niyang hindi na rin gusto ang makasama pa ang kanilang totoong tatay. Dahil sa katunayan niyan ay mas gusto nila ang kaibigan ni Amy na si Philip. At hindi nga nagtagal ay nagkaroon na ng relasyon si Philip at Amy. 3 taon simula nang sila ay magkakilala. Ang kanilang mga anak, maging ang anak ni Philip na babae ay sobrang saya. At doon ay napagtanto ni Amy na kailangan niyang pagdaanan ang mga pagsubok na iyon para makilala ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating istorya ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.